gagawin o hindi dapat gawin kapag kayo ay bisita sa isang kasalan. Alamin na po natin ngayong umaga yan. Makakasama natin, walang iba kundi si Camille Fernella, ang The Budgetarian Bride. Good morning! Ito lahat mo nakanood. Miss Love! Budgetarian. Ay, talaga namang ginawa niya doon sa kanyang wedding. Miss Camille, batiin mo muna yung ating mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Hello po, magandang umaga po sa mga ka-lovely, sa Yan! lahat ng nanonood sa Love, Tony Pet and Everything at sa lahat ng viewers ng Net25 at syempre sa mga ikakasal at aattend ng kasal this December. Eto na! Lalo sa mga atin ng kasal. Eto na, ha? Ito sa mga vlogs or reels niya, kadalasan, nagbibigay siya ng payo sa mga ikinakasal o nagbabalak pa lang na ikasal. Nagbibigay din siya ng tips kung paano maging food wedding guest. Hindi ba? So, ang dami po niyang ibinibigay na tip para po sa ating lahat. Pero ang tanong, bakit ganun ka-importante yung, kumbaga, partisipasyon ng isang guest sa mga ikinakasal or sa kasalan? Kasi di ba Miss Love, kapag ka-wedding guest ka, sa inyo yung focus ng wedding celebration. Totoo. So, isipin mo 100 to 200 na bisita. Kung lahat yun hindi magpa-participate, kawawa yung event ng Sobra. ikakasal. So, lifetime memory kasi yun ng ikakasal. So, pag nag-cooperate, nag-participate ang guest, sobrang laking gift na yon dun sa ikakasal. Parang memorable kasi ito. Yes. Diba? Okay. Ito, umpisahan natin sa bago dumating yung mismong araw ng kasal. Halimbawa, natanggap ko na yung invitation, no? Meron ba tayong dapat gawin para maging isang maayos na guest tayo ng ikakasal? Ito, Miss Love, unang-una talaga to na hindi ginagawa ng nakararami. Which is mag-RSVP. Ano ibig sabihin ng RSVP? Actually, French term yun, Miss Love. Pero sige, Tagalogin na natin. Magsabi ka lang sa couple kung makaka-attend ka o hindi sa kasal nila. Actually, di ba sa invitation nakalagay yan, we reserve 2 seats for you. Yun. So, kailangan mo mag-RSVP. Dalawa ba kayo makakapunta o isa ka lang o hindi ka talaga makakapunta? Kasi, bibilangin ng couple yun ilan yung nagsabi na pupunta sila sa hindi. And then, kapag may official guest list, ito yung ipapasa kay caterer. Ito yung ipapahanda nilang tables and chairs, pati food for their wedding. Gusto kong, sorry ha, tanungin na rin dito para at least nakapaloob tayo dito sa question ko na ito. Kapag ba hindi ka nag-RSVP, halimbawa, automatic na parang okay, dapat handa ka na pag dumating ka doon, wala ka ng upuan, ganyan, or hindi ka kasali doon sa selebrasyon? Ganon Paano dapat yun, Miss Ayun. Love. Pag hindi ka nag-RSVP, hindi ka counted sa official Yun. guest list. Pero, kapag mga kamag-anak, mga tita or mga lola, kahit walang RSVP, kapag pumunta doon, they expect na may seat sila. So, ang tendency no, naaagawan nila ng upuan yung mga nag-confirm ng mga wedding guests. So, dito na nagkakaroon ng gulo at So, nauubusan. sa tingin mo, ano dapat gawin naman ng mga bride and groom para maiwasan na yung mga ganon? Ano, mag-reserve na lang sila ng, sige, kasi hindi tayo sigurado dito kawawa naman. Baka mamaya tayo pa yung mahirapan. May ganon ba? Kagaya ikaw, meron ka bang ginawa na ganon? Na parang, sige, tayo, magdagdag na kahit 10, mga ganyan. Yes po, totoo po yun. Sa mga caterer, meron silang tinatawag na buffer. Yun, Parang there's additional 20% nung pinareserve mo talaga dahil expected talaga yun. Pero please, yung ating mga attend, Yes po. magsabi po tayo. Okay, dress code. Paano yan? Dress code, usually sa pang second or third page siya ng wedding invitation, may mga 3 to 5 colors na nakalagay doon kung ano yung request ng guest na susuotin. Kasi, for example, rustic wedding sila, lahat naka-brown, orange, Earth tapos colors, ganyan. ikaw nag-iisa kang nakapula. Sa photoshoot, medyo makakasira ka ng pictorial nila. So, dapat pagbigyan natin kung ano yung request nilang kulay. Yan, oo nga. Pero alam mo, isa to sa napagtalunan namin ng husband ko nung kinakasal kami, yung tungkol sa kulay-kulay. Kasi ang sabi niya sa akin, at naintindihan ko, naintindihan ko rin to, dahil merong mga tao na wala talagang budget. Yes po. For a new outfit, no? Yes po. So, ano yung magiging, 'di ba, pagbalanse mo sa mga ganon? Like, kami kasi ang ginawa ko na lang, o sige na nga, pero nagtalo pa rin kami.
O sige na nga, bahala na nga kung ano na lang kung ano. Kasi siyempre hindi ko naman kontrolado eh. Yes Alam ba? po. So paano ang dapat na maging solusyon sa ganon? Usually, kapag ganyan mag-uusap na kayo nung inimbita mong bisita, Yes. magsasabi ka na, ito po sana yung susuotin. Kapag wala sila nun, usually sa likod sila ng seating arrangement. So, for the pictorial, ang makikita yung mga sumunod talaga Or sa baka dress naman code. pwede, ano to na, idea ko na lang, no? Yung lahat ng hindi mga nakakulay ng doon sa motif. Baka pwedeng pagsama-samahin natin Yes sila sa po. isang picture. Diba? Ganon. Yes. Para masolusyonan din na hindi naman sila maiitsapwera. Yes po. Kasi importante rin naman sila. Sige, at least nakapag-isip na ang bagong solusyon. Eto na! Ha? Araw na ng kasal. Ayan na. Bilang bisita, ano-ano ba yung dapat mong gawin? Ito, unang-una din, before ka palang pumunta dun sa wedding, di ba sa invitation nakalagay naman po anong oras yung ceremony, anong Oh, wow. oras kakain. Yes. So sana kumain muna tayo bago pumunta ng ceremony pa lang. Tama po ba yun? Marami nasagasaan dyan! Kasi di ba nga, ang pupuntahan ay handaan. Kainan. So hindi sila kumakain. So mali yun pala. Opo, kasi yung iba, naririnig ko lang po, no? May mga nagko-comment, sasabihin, mag-iipon ng gutom. Hindi ako kakain bago umalis ng bahay. Pagdating ko doon, dadamihan ko yung kain. Eh, ang problema po, minsan, ang ceremony sa church is 1:30. Tapos, ang reception 4 p.m. Eh, may program pa. So, alas 6 pa kakain. So, wala siyang kain mula morning hanggang 6 Yeah, p.m. so delikado. Opo. Oo, delikado for you. So lagi magkumain na ng kahit light meals man lamang, Yes po. no? Para hindi ho kayo kayo pa yung mang-agaw ng pansin, mahimatay kayo doon Totoo sa po yun. seremonya, ha? So yun, come on time. Ano Yes pa po? Ano pa? Like ito ha, napansin ko rin, ito isa sa mga nagkakaroon ng yung mga video-video. Yes O po. yung mga nagpipicture. Ano ang Nakalagay dapat din po rule yun dyan? sa wedding invitation. Meron tayong natag na unplugged ceremony. Ibig sabihin, nagre-request yung couple, especially kapag ongoing yung ceremony, yung solemn part ng kasal. Huwag mo na mag-picture, mag-video. Especially may binayarang photographers at videographers yung ikakasal. Minsan kasi parang nakikipag-unahan pa. Doon sa Yes po. videographer. So humaharap, napipicturean ni videographer yung Yung kasal, mga tapos may napipicture. cellphone. Opo. Oh. Sayang yung bayad nila. Yes, tapos yung mga tumatawid-tawid. Yun pa saan? po. Yung ganyan. Minsan yung pinaka-importante yung bridal entrance moment natin yun as a bride, di ba po? Tapos, emote na emote ka na, di ba? Minsan lang yun, wala pang 5 minutes yun, tapos biglang may tatawid or may dadaan sa gilid, eksena. So ayun, sana be mindful. Kapag Correct. nag-start na pong lumakad yung entourage hanggang makaraan si bride, after nun tsaka ka na tumawid. Correct. Eto, yung pagbibigay ng regalo sa ikakasal. Ano ang etiquette dyan? Most brides, siguro mga 80 to 90%, ang request lang naman po nila ay cash gift. Bakit ako rin parang nakikita ko parang okay din yan eh. Yes po. Bakit sa tingin mo cash gift ang better na option? Number 1 po, iwas magkakapareho. Kasi Yes. minsan, ang tendency, 5 rice cooker, 3 electric fan yung natanggap nila. Number 2, minsan wala pa talagang bahay yung ikakasal. So, saan nila ilalagay yung sobrang daming gift? O kaya may bahay sila, pero may motive sila, team puti, team kahoy. So, nagregalo ka ng red, hindi nila magagamit. And ito, lastly, kapag OFW yung couple, hindi nila madadala yun abroad, sobrang mahal. Yes, yes. Hindi magiging useful yung gift mo. Unlike kung cash, kahit ilan yung cash, And actually, alam mo sa totoo lang, better ang cash. Bakit? They're starting a Yes. family, no? So, yung parang pandagdag yun sa savings nila kung Yes sakasakalit. At sila po ay mag-uumpisa ng kanilang pamilya. Dapat to, i-option nyo na po yan. Yes Mas po. magandang option po talaga yan. Etong susunod, don't eat and run. Malis na agad. Ayan, marami na sagasaan din dyan. Ano Ayan. sabihin mo rito? kapag po sinabing eat and run, di ba, usually may buffet tayo sa kasalan. Oo. After kumain sa buffet, kahit may program pa after, umaalis na yung ibang bisita. Oh. So ngayon, yung mga couple na nagbayad, yung may same day edit pa, yung ipapalabas yung lahat ng nangyari ng kasal na wala na po silang audience for that. So, kaya ang advice natin sa mga wedding guests, huwag po silang mag-eat and run. Maglaan talaga sila ng oras na tapusin yung program para naman matapos yung wedding day ng couple na nakikita nila lahat nagse-celebrate with them. Yeah. And I think the best, ang best option nga rin dyan. Umpisa hanggang huli, yun talaga yung gawin natin. Okay, nako ito, matindi. Maraming ganito, Miss Love. Huwag mag-Sharon! Huwag mag-Sharon! Ay,
Meron pang nag-send sa akin, pinakamalala talaga. Ang inuwi, yung ulo ng lechon. Oh, wow. So, ayun lang. Minsan kasi parang naka-reserve sana yon para dun sa ikakasal. May kakainin sila pagkatapos ng wedding. Yes, Kaso, inuwi na talaga ng mga bisita. Parang lahat ng natira sa reception nila, inuwi ng mga bisita without them knowing. So, nag-expect silang may kakainin after. Siyempre, pagod after nung Yes. full wedding day. Wala sila ngayon makain. Tapos, yung iba kasi parang sobrang pagsasharon. Yes, yes. May ibang bisita pa, nauubusan ng food, yung mga nakapila pa sa buffet kasi Oh, wow. kumuha na ng kakainin, may Sharon pa. So yun nga, parang kailangan natin yung ating GMRC, good manners, Yes. right conduct, ay gamitin natin Yes po. sa pang-araw-araw. Hindi lang sa kasalan. Naku, syempre alam naman natin na may mga iba pang kakain, wag muna, Opo. di ba? At hintayin nga na magsabi ang Yes. nag-imbita na pwede nang balutin yan. Ha? Wag Opo. mo tayong bida-bida. Huwag tayong pala desisyon. Nagdesisyon na, balutin na ng mahalay. Ay, nako. Eto, don't make the... Nako, marami rin Marami gumawa rin ganito. po yan. Don't make the event about you. Minsan kasi, doon nagsasabi na may pregnancy announcement o may magpo-propose naman na guest. Unless nga, di ba, sinabi ng nakipag-usap ka. Di ba, Yes. sa ikakasal. Anong masasabi mo doon? Siyempre, minsan, di ba, kapag ka-bride ka, gusto mo moment mo yun. Ang mangyayari, nakihati sila ng event, may photographer pa, may venue pa. So, parang, Hindi kaya yun ang dahilan. so, Hindi nakatipid. kaya yun ang dahilan. Bakit doon sila nag-announce? Para may sarili silang video. May venue na, may video pa. Tipid na tipid. Freeloader na freeloader, lahat-lahat. Pati reception, naki-reception Diba, na may sila. bisita na rin. Uy, mga Pinoy, mga diskarte natin. Mga naman natin mga diskarte natin. Pero may ganyan, ano? May gumagawa po noon. Pero minsan naman kasi nagpapaalam sila, kunwari kapatid, ganyan, or super close friend. Pero kapag pumayag yung bride at groom, pwede. Pero kapag ka surprise, pati bride at groom, hindi alam yun. So, pinabi naman. Sobrang foul. Gulat sila. Tsaka makakasira po kasi yun ng program. What if, di ba, Sobra. may mga suppliers na sila, may Yes. bayad yan, 4 to 5 Yes. hours. Correct, Pag per nag-extend yan, may additional payment and hindi naman Yun na babayaran yung yun yung purpose. Charge ulit yun dun sa couple, di ba? Huy, huwag niyong gagawin yan. Kasi lalo na ngayon, ha? Yes Ang po. mahal ng lahat ng mga Yes. bagay. Per ha? hour talaga. Oo. So, wag po. Wag Huwag po. makisabay ng event sa may Oo, event. Parang awa nila po. Wag po tayong gano'n. Ano? Nako, eto na. Congratulate the couple na walang... Isa pa yan. Naku, ito na nga to. Naku, nasa dugo minsan ang Pinoy ito. Yung mga unsolicited advice na yung mga parang, Uy, buti nagkasya ka pa sa gamoy. Yung mga ganyan. Opo. Malambing naman ang pagkasabi, pero yung salitang namutawi, parang ang hinati sa dalawa. Mapanakit. Oh, mga ganon. So ayun, sa mga bisita na a-attend po ng wedding, isang reminder yun. Ang sasabihin niyo po kung talagang wala kayong maisip ay congratulations and best wishes. Yun lang, tapos na. Tapos, bumalik na kayo sa upuan, kumain na kayo. Magpa-picture na kayo. Huwag niyo na pong dugtungan ng, uy, parang tumaba ka. Yun na. Parang mas maganda yung kasal nung pinsan mo. Ay, naku! O di kaya yung sasabihin, hindi naman masarap yung pagkain niyo. Matabang naman yung lumpia. Oo, yung mga ganon. Hindi naman masarap, pero nakapagbaong ka. Dalawang ano yung madala-dala mo dito, ha? Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.